Kasama niya ang kanyang pamilya ngayon, ngunit tila ba nakakaramdam siya ng pangungulila. Ate, okay ka lang? Ang kapatid niya, napansin yata ang pananamlay niya habang nakatanaw siya sa banghouse ni Rizzy. Pinasigla niya ang ngiti sa kapatid. Oo, okay lang ako. Sabay tayo at tumuloy siya sa kubo kung saan nagtatadtad ng kopra ang kapatid niyang si Noel. Gusto niyang tumulong dito para kahit paano sa ginagawa ma-divert ang damdamin niyang nangungulila kay Rizzy. Ang tanging tanong na lang sa kanyang isipan, hanggang kailan kaya sila sa ganitong setup? Magiging okay lang kaya ito sa kanya kapag tumagal silang ganito? Oh no! Hiyaw ng utak niya, kasabay na matintindain niya ng mahagip ng itak ang daliri niya. Ouch! Ang sakit! Bakit? Bulalas ni Noel sa kanya. Nasugat ako. Aniya na naimpit na daing sa kapatid. Ipinakita niya dito ang di namang kalaliman na sugat niya. Mabuti na lamang at mapuro lang itak na hawak niya. Kung hindi, baka naputulan na siya ng daliri. Mabuti at yan lang inabot mo, Ate Aliana. Mag-ingat ka kasi. Baka pag uwi ng asawa mo, 9 fingers ka na lang. Pabiro nitong sabi na ikinairap niya sa kapatid. Ikaw talaga, wala pang 20 oras na nawawala ang asawa mo, sinasaktan mo ng sarili mo. Palatak pa nito, nabato niya ng kopra ang kapatid sa pangaasar nito sa kanya. Sapul nito ang nasa loob niya at tinatawanan siya nito. Bakit ba kasi hindi ka sumama sa kanya? Ngayon ay seryoso na ito. Ayoko no, ano namang gagawin ko sa Maynila? For sure mababagot lang ako roon. Dahil nasa office siya maghapon at ako naman nasa bahay lang. Pagsisinungaling niya dito. Kaya mabuti pa may iwan na lang ako dito para makatulong sa inyo. Kung magtatrabaho ka rin lang naman dito ate tapos nasa Maynila ang utak mo, hindi bali na. Baka may isa ako pag kita. Puro palpak yung ginagawa mo. Nabato niya uli ang kapatid na walang tigil sa pangiinis sa kanya. Napanay naman sa lag ng kamay nito. Hindi ko siya iniisip no? Ingus niya rito. Dapat lang ate kasi di naman talaga natin siya kilala ng personal. Anong malay natin? May asawa na pala siya sa Maynila kaya hindi kanya isinama. Kinabahan siya bigla sa sinabi nito. Pero hindi, walang asawa si Rizzy. Sigaw ng utak niya. Ako ang ayaw sumama no? Giit niya para ipagtanggol ang sarili pati na rin si Rizzy. Bagay na parang di sang-ayon si Noel. Naiiling ito. Kung ako mag-aasawa at seryoso ako sa kanya, di ako papayag na di siya sa akin titira. Lalo na bago pa lang kami. Dadalhin ko siya kahit saan man ako magpunta. Sabi nito na patuloy sa pagtatadtad ng kopra. Edi ikaw na. Nakaingus niyang sabi dito. Akala mo naman may nililigawan na. Torpe naman. Tama naman ako ate, hindi ba? Wika nito. Kasi isa lang naman ang asawa no? Kaya kung saan ako, doon siya dadalhin. Kaya lang kung dalawa ang asawa ko, syempre iiwan ko muna yung isa, pansamantala. May tawa nitong sabi, inaasar na naman siya nito. Baliw ka talaga. Sinasabi ko lang sa'yo, posibleng ganun ang asawa mo. Sa gwapo ba naman nun at sa yaman, malamang mayroon na ngayon sa Maynila, kaya mukhang pabor sa kanya na iwan kanya rito. Patuloy pa rin nito sa paghuhusga kay Rizzy. Nasapo niya ang sarili niyang dibdib sa sinabi ni Noel. May punto ito. To think na ito naman talaga ang may ayaw na isama siya, kahit pa nag-offer siya kanina na sumama ng Maynila. Kung ako sa'yo ate, huwag ka na magtitiwala sa Rizzy na yon. Babala nito sa kanya na kinontra niya. Kung ganun naman pala, bakit nagkikisama ka rin sa kanya? Siyempre, asawa mo siya. Kahit papaano, may utang tayo sa kanya. Ang sinasabi ko lang sa'yo, huwag mong ibuhos ang 100% pagmamahal mo sa kanya. Baka kapag iniwan ka niya, maging katulad ka ni Sisa. Nabalik nga sa atin ng lupa, na wala naman yung katinuan mo. Muling banat nito, nabato niya uli ito ng kopra. This time, mas gigil siya, sunod-sunod yon. Gusto niya itong patamaan sa noo. Dahil sanisiraan nito si Rizzy sa kanya ng husto. Napatigil lang sila nang maisip na tila may punto naman ang sinasabi nito. Ayaw niya lang tanggapin. Sign nga ba ito na nagbibigay babala sa kanya na huwag seryosohin si Rizzy? Ayaw pa, gusto na niyang takbuhin ang kinaroroonan ni Rizzy nang makita niya ang 4x4 na sasakyan nito, huminto sa tapat ng bahay nila. Talo pa niya ang 1 taon na di niya ito nakita at maging ito rin. Inaya kaagad siya nito papunta sa temporary shelter nito. At doon nila pinagsaluhan ang 1 linggong pangungulila nila sa isa't isa. Ang ending, pareho silang nakatulog sa katirikan ng araw matapos ang ilang rounds na pagpapakasasa nila sa ligaya na hatid ng pag-iisa ng kanilang mga katawan. Yun nga lamang ay nauna siya nagising kay Rizzy. Matama niyang pinagmasdan ang makapal nitong kilay at matangos nitong ilong. Napapangiti na lamang siya habang nakatitig sa gwapo nitong muka.
Para bang kailan lang, pinapangarap niya na ganitong lalaki ang mapapangasawa niya. Kaya lang, suntok sa buwan yata yun. Kaya kinalimutan na lamang niya. Ngayon niya lang na-realize, narito na pala ang pangarap niya sa harapan niya. Nagkunwari siyang tulog matapos niya itong makitang gumalaw. Ang ganda niya. Pulong ni Rizzy sa sarili habang pinagmamasdan si Alyana na natutulog sa tabi niya. Para ito natutulog na anghel, kaya amo ng muka at mapula ang mga labi na lasang bagong pitas na cherry. Natatawa na lamang siya sa sarili habang nakamasid dito. Di niya akalain na matatali siya dito sa maikling panahon na lamang ng pagkakakilala nila. Napapapikit siya ng mata nang makitang bahagya itong gumalaw. Ngayon, alam na niyang pinagmamasdan siya nito dahil nalalanghap niya ang mabangong hininga nitong tumatama sa mukha niya. Gwapo ba ako? Tanong niya nang mamulatan ito. Nanlaki ang mata nito nang makita pa siyang gising. Natatawa siya nang makita niya itong namumula. Medyo. Anito na makabawi. Medyo lang? Matapos mong pagsawaan tignan ang mukha ko? Okay, 9/10. Napilitang sabi nito pagkaraan ng ilang segundo. Hindi yung pag ginawang perfect ha? Para kanino kaya yung 10/10? Nag-iintriga niyang tanong. Siguro kapag may baby na tayo, sa kanya ko ibibigay ang 10/10 na score. Para siyang mauubo sa sinabi nito. Kumati talaga ng husto ang lalamunan niya sa walang kagatol-gatol na tinura ng asawa. Nahimas niya tuloy ang lalamunan niya bago tumikhim. Baby agad? Tanong niya sa napapangiting si Alyana. Bakit hindi? Kung magsalita ito para pang handa na itong bumukol ang tiyan at umere kapag nabuntis siya. Baka nakalimutan mo, nakailang putok ka na sa akin. Pinandilatan siya nito ng mata upang ipaalala ang ginawa nila. Aminado naman siya ron. Nanghihinayang naman siya kung itatapon niya ang halos kalahating oras na pagbabayo niya rito kanina. Isa pa, gustuhin man niyang hugutin ang sarili niya sa loob nito nang nasa kasukdulan na sila, kaso di niya kaya. Sa lahat ng babaeng nakaniig niya, dito lang siya nakaramdam ng ganoong intisidad na laban na ayaw niyang maputol. Nahihiwagaan na nga siya sa sarili kung ano nga ba nangyayari sa kanya. Para sa kanya ay ang asawa lang niya ang masarap sa kanya. Heto nga kahit nakakailang rounds na sila, pagkiramdam niya nagiinit pa rin ang katawan niya at gusto na naman niya itong angkinin. Yun nga lamang nang pipigil lang siya, sumusobra naman yata ito. Huwag muna tayong mag-baby, Alyana. Wika niya dito sabay himas na makinis nitong balikat at itinapat niya ang mukha niya sa mukha nito. Sa ngayon, enjoyin mo muna natin ang sarili sa isa't isa. Maari ba? Pakiusap niya rito habang sinisinghot-singhot niya ang amoy bulaklak na amoy nito. Oo naman Rizzy, masaya akong kasama kita ngayon. Pakiramdam niya ang bilis niya itong napaamo kahit pa mukhang posible nung una. Ganun nga talaga siguro kapag itinadhana. Ako rin Alyana, natatanggal ang pagod ko at ang lahat ng stress ko kapag ikaw ang kasama ko. Aniya sa asawa na may matamis na ngiti. Kailan mo nga pala ako isasama sa Maynila para kasi nahihirapan ako kapag di kita kasama. Napawang ang labi ng lalaki sa tanong ng asawa. Paano naman niya ito isasama sa Maynila? Naku, lagot siya tiyak sa kanyang ina na si Doña Ignacia. Wala itong kaalam-alam na may asawa na siya. Naalala pa niya ang usapan nila bago siya bumalik sa Santa Elena. Anak, kailan mo ba pakakasalan si Gwen? Gustong gusto ko na mag-aapo sa inyo. Parang siramplaka na tanong ng ina sa kanya. Makailang beses na niya itong tinanggihan pero ito pa rin. Nagtatanong na naman ito sa kanya. Ma, di ko siya pakakasalan, okay? Mariing pagtanggi niya sa ina na ikinarami ng mga kulubot nito sa noo. At bakit? May iba na ako napupusuan, mama. Pagtatapat niya sa ina na siya namang ikinalaki ng mata nito. Talaga anak? Namimilog ang mata ni Ignacia nang tanungin siya nito. Kung ganon, bakit di mo siya dinadala dito, Rizzy? Ano nga palang business nila? Excited na tanong nito sa kanya. They're not into business, mama. What? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng ina at tumigas ito. Rizzy, alam mo ang gusto ko sa babaeng iakyat mo dito sa pamilya natin. Gusto ko ka-level natin siya. Huwag mo akong aakyatan ng babaeng kung saan lang nanggaling, Rizzy. Hindi ko siya matatanggap kahit kailan. Paano kung di ko magawa, mama? Siya ang gusto kong makasama. Well, mamili ka, Rizzy. Madali akong kausap. Ang babaeng yan o ang kumpanya? Paalisin kita sa pwesto mo bilang CEO. At ipapalit ko sa'yo ang ate mong si Rihanna. Alam niyang di lang ito basta banta dahil kapag sinabi ng ina talagang ginagawa nito.
Hindi maaari. Hindi maaari mapunta sa kapatid niya ang pamamahala sa kumpanya. Ibabagsak lang nito yon panigurado. Wala naman itong pakialam sa kanilang negosyo. At kung mayroon mang makikinabang sa kumpanya nila kapag nagkataon, walang iba kundi ang asawa nitong mayabang at sakim niyang bayaw na si Andrew. Ayaw niya talaga sa lalaking yon para sa kanyang kapatid. Dahil masama ang ugali nito, may ginagawang ilegal ang pamilya. Ewan niya ba sa kanyang ina at papa, pumayag itong pakasalan ng kapatid niya ang lalaking yon. Marahil mayaman at may impluwensya rin ito, kaya pumayag ang kanyang mga magulang na maging manugang ito. Wala siyang magagawa pa ron. Ang iniisip niya ngayon ang sinabi ng ina. Masasayang ang ilang taon na pinaghirapan niya kapag nangyari ang banta nito. Hindi siya makakapayag na mapasa kamay ng iba ang pinaghirapan niyang palaguin na kumpanya. Kaya lang, paano naman si Alyana? Di siya makapag-isip noon ng maayos. Isa lang ang naging solusyon niya. Ang itago ito sa kanyang pamilya. Hanggat maaari, ayaw niyang malaman ng mga ito ang tungkol sa asawa. Ang problema, di niya alam kung paano niya ito sasabihin sa asawa. Matampuhin pa naman ito at mamasamain ang dahilan niya. Isa pang iniisip niya, paniyak masasaktan ito kapag sinabi niya na tago ang relasyon nila dahil ayaw dito ng kanyang pamilya. Kung ayaw mo akong isama, ayos lang, nagbibiro lang naman ako. Wika nito nang di siya sumagot sa tanong nito. At base sa panunuri niya sa mata ni Alyana, wari niya na nagsasabi ito ng totoo. Ngunit naroon pa rin sa mata nito ang pagnanais na pagbigyan niya ang hinihiling nito. Naghihintay lang ito ng pagpayag niya. Kinuha nito ang nagkalat nitong damit at isa-isang sinuot. At kagaya nito, nagbihis na rin siya. Bakit kaya di ka bumalik sa pag-aaral? Suhestyon niya. Nabanggit kasi yun ni Aling Lupe sa kanya na yun ang pangarap ni Alyana. Napahinto lang ito dahil kinapos sila sa pera dahil sa lumalaking gastusin ng ama sa pagpapagamot nito. Isa pang dahilan niya ay para naman doon ma-divert ang isip ni Alyana imbis na sa kanya. Doon niya nakita nagliwanag ang mga mata nito, napuno yun ng excitement. Talaga? Oo, ako ang bahala sa lahat ng gagastusin mo. Salamat Rizzy, gustong gusto ko talaga yon. Niyakap siya nito na mahigpit. Kaya si Alyana na nakabalik na siya sa pag-aaral. Ito talaga ang ultimate dream niya para sa sarili. Ang makakuha ng diploma para kahit paano mayroon siyang ipagmamalaki sa mga magulang ni Rizzy at pati na rin sa asawa. Hindi na bali lumaki siya ng kapuspalad. Basta't may pinag-aralan siyang natapos, sapat na yon para maging confident siyang humarap sa pamilya ni Rizzy. Dahil batid niya hindi basta-basta ang pamilyang pinagmulan ng asawa. Kabilang ito sa mayayamang angkan sa bansa. Kaya naman dapat mag-effort siya upang kahit paano ay maging kaaya-aya siya sa paningin ng mga ito. Nararamdaman niya kasi na di sa kanya proud si Rizzy. Hindi man ito yun sa kanya sabihin, di naman siya manhid at bulag at bingi para di niya yun maramdaman. 1 taon na lang siya sa college, makakapagtapos na siya ng pag-aaral. Kapag nangyari yon, mayroon na siyang may pagmamalaki sa asawa. Hindi na rin niya kailangan pang umasa rito. Dahil kapag tapos na siya sa pag-aaral, makakahanap na siya ng mas maayos na trabaho. Di matapos-tapos ang paglalambing sa kanya ni Rizzy. Aalis na naman kasi ito para bumalik sa Maynila. As usual, may iiwan na naman siya sa bahay na mag-isa. Huwag kang magpapakapagod dito, ha? Malambing na paalala nito sa kanya. Huwag mo akong alalahanin, Rizzy. Nakangiting wika niya kahit pa ang totoo ayaw sana niya magpaiwan dito dahil nalulungkot siya. Pwede naman kasing sumama siya sa asawa, kaya lang hindi, dahil ayaw nito at hinayaan na lamang niya ito sa ngayon. Lumambitin siya sa leeg ng asawa. I love you, Rizzy. Wika niya. Di man siya sinagot ni Rizzy ng I love you too. Ngunit ang mahigpit at mainit nitong halik ay sapat na yon. Matapos nila magpaalamanan, ay sumakay ito sa itim nitong pick-up na palagi nitong daladala.